Ka-Express, hindi ito ang tipikal na balitang inaabangan natin tungkol sa ating bayani sa basketball na si Justin Brownlee. Hindi ito tungkol sa buzzer beater shots, hindi ito tungkol sa kanyang dominanteng performance sa court, at hindi rin ito tungkol sa isang panibagong championship. Sa halip, ito ay tungkol sa isang napakahirap na desisyong kailangang gawin ng isang taong kilala natin sa kanyang selflessness. Isang desisyong sa wakas, inilagay niya ang sarili bago ang team. Mula sa court ng Araneta hanggang sa kaharian ng Saudi Arabia, alam nating lahat kung gaano kabigat ang pangalan ni Justin Brownlee sa puso ng mga Pilipino. Isa siyang naturalized player, oo, pero higit pa roon, isa na siyang tunay na kabahagi ng ating kultura. Isang simbolo ng dedikasyon, puso at sakripisyo. Pero ngayong may ulap ng kontrobersya na bumalot sa kanyang pangalan, mapipilitan siyang piliin ang mas mahirap na landas. Ang protektahan ang kanyang pangalan, karapatan at kinabukasan. Ang pinagmulan ng lahat ng ito, isang urine sample na kinuha pagkatapos ng isang away game noong Pebrero 23. Isang sample na sinasabing nagpositibo sa isang ipinagbabawal na substance. Ayon sa balita ng batikang sports journalist na si Snow Badwa, inihain na ng kampo ni Brownlee ang kanilang apela sa FIBA. Hindi ito isang simpleng pagtanggi. Ito ay isang panindigan. Isang desisyong pinanday ng prinsipyo at respeto sa due process. Bilang mga ka-express, alam nating hindi ganito karaniwan ang kilos ni Brownlee. Kung may isang player na lagi nating nakikitang inuuna ang team kaysa sarili, siya na yun. Pero sa pagkakataong ito, siya mismo ang kailangang unahin ang sarili. Hindi dahil sa pag-iwas sa responsibilidad, kundi dahil sa karapatan niyang marinig, maintindihan, at maipaglaban ang kanyang panig. Habang tayo'y naghihintay sa desisyon ng FIBA, ang Samahang Basketball ng Pilipinas ay tila gusto na lang tapusin ito agad. Gusto nila na tanggapin na lang ang resulta, magsilbi ng parusa at tumuloy na lang. Madaling ang solusyon, pero gaya ng sinabi sa spin.ph, life is never that easy. Hindi yan parang fast food na basta mo na lang o-orderin tapos solve na ang problema. Hindi mo pwedeng i-microwave ang isang steak. Ika nga, lalo na kung ang nakataya ay reputasyon, dignidad at ang karera ng isang atleta. Ka-express, dapat nating alalahanin. Ito na ang ikalawang pagkakataon na sangkot si Brownlee sa isang drug-related issue. Ang una, na meron ng 3-month suspension, ay isang mabigat na marka na sa kanyang record. Pero kung ngayon, sa ikalawang pagkakataon, aaminin siya kahit hindi pa klaro ang buong pangyayari. Abay hindi lang simpleng suspension ang maaaring maging parusa. Posibleng mas malala. Posibleng mas mahaba. Posibleng tapusin na ng FIBA ang kanyang eligibility. Kaya hindi siya sumuko. Hindi siya nagmadali. Pinakinggan niya ang kanyang mga abogado. At ito, mga ka-express, ang tunay na tapang. Hindi lang sa court, kundi sa harap ng sistema. Sa kabila ng pressure, sa kabila ng ingay, pinili ni Brownlee ang tahimik na laban sa loob ng legal na proseso. Pero habang naglalaban siya para sa sarili niyang pangalan, hindi rin tumitigil ang galaw ng basketball world. Alam ng SBP na hindi sila pwedeng umasa na lang kay Brownlee. Kaya habang wala pang linaw ang kaso, kumikilos na sila. Ayon sa mga insider, si Ange Kwame ang itunuturing na next man up.
Isang player na hindi rin banyaga sa Gilas system. Sanay na sa mga kasamahan sa estilo ni Coach Tim Cone at higit sa lahat, may puso rin para sa bansa. Kung kailangan ng Plan B, si Kwame ang pinaka-logical na option. At kung sakaling hindi rin sapat iyon, abay may isa pang posibilidad, si Jordan Clarkson. Sa buwan ng Agosto, walang gaanong laro sa NBA. Kaya maaaring available si Clarkson para sa FIBA Asia Cup. Pero, ka-Express, hindi rin ito garantisado. Clarkson is entering a contract year. At alam nating kapag may negosasyon sa NBA, maselan ang mga galaw ng mga atleta. Pero kung magpapasya si Clarkson na suotin muli ang jersey ng Pilipinas, walang duda, bubulwak ang suporta ng sambayanan. Pero kahit sinong ipalit pa, kahit ilang game plans ang gawin ng Gilas, hindi pa rin mawawala ang bigat ng pagkawala ni Brownlee kung sakaling hindi siya makalaro. Sa mga mata ng maraming Pinoy, si Brownlee ang puso ng Gilas. Kaya nga, hindi rin maiwasang makabisa sa ating mga utak ang senaryo. Paano kung hindi siya makalaro? Sabi nga ng ilang netizens, paano na ang Gilas kung wala si Brownlee? Pero siguro, mas magandang tanungin, paano na si Brownlee kung hindi siya ipinaglaban? Kasi minsan ka-Express, kahit gaano mo kamahal ang bayan, kahit gaano mo kalaki ang ambag sa isang koponan, darating ang panahon na kailangan mong ipaglaban ang sarili mong karapatan. Hindi ito pagiging makasarili. Ito ay pagiging patas. At habang ang SBP ay abala sa pag-a-adjust at paghahanap ng alternative, isang interesting collaboration ang lumitaw. Ang partnership nila sa Eurotex Dream. Mattress brand ito, oo, pero sa panahon ng tension at hindi pagkapalagay ng loob, napaka-ironic na ang kailangan ng fans ay maayos na tulog. Bakit nga ba? Dahil mula ngayon hanggang sa August 5, hanggang sa unang tip-off ng FIBA Asia Cup sa Jeddah, Saudi Arabia, halos walang makakatulog sa kaba. Habang iniisip natin kung sino ang susunod na magdadala ng ating bandera sa court, huwag sana nating kalimutan ang tunay na aral ng lahat ng ito. Ang karapatan ay hindi pribilehiyo. Ito ay karapatan ng bawat isa. Ito ang Express Info, na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo.